ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pulis na nakatalaga sa Aviation Security Group nagpaputok ng baril nitong salubong 2025. 7 kaso na itala ng NCRPO. Higit 100 kaso ng stroke na itala nitong holiday season. Higit 70 atake sa puso at hika ayon sa DOH. Mga deboto maagang dumagsa para sa gagawing pagbabasbas ng replika ng Jesus Nazareno. Sa MBC TV correspondents, tricycle driver patay matapos pumailalim sa pampasaherong van sa Iloilo. Sa MBC TV Sports, Pilipinas tinalo ng Thailand sa semifinals ng ASEAN Championship. At sa showbiz spotted, pagsalubong sa bagong taon ng ilang artista, silipin, Catherine Bernardo di rin nagpahuli sa kwelang New Year's tradition. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tuloy-tuloy ang operasyon ng pambansang pulisya para tugisin ang mga nagpapaputok ng baril kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. 7 insidente ang naitala sa National Capital Region kung saan isa sa mga sospek dito ay opisyal pa mula sa Aviation Security Group. Ang mga detalye ibabalita ni Kyle Bulyas. 7 insidente ng indiscriminate firing ang naitala sa buong Metro Manila sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin, 3 rito ang naaresto na habang 4 naman ang at large pa. Dito po sa may Southern Police District po ay may isa po tayo. Dito po sa Northern Police District ay may isa rin po tayo. Then dito po sa may QCPD may 2. And isa rin po, 2 sa Eastern at isa po sa sa MPD po. Ang mga naarestoan niya ay napag-alaman ding mga hindi lisensyadong gun owners. Samantala, kinumpirma rin ni Aberin na isa sa mga hinahanap pa ng mga otoridad ay isa umanong pulis na bahagi ng Aviation Security Group. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon at profiling sa 4 na at large. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kasong isasampa sa mga ito, kabilang ng administrative case laban sa nasangkot na polis. Sa datos ng PNP, 27 kaso na ng indiscriminate firing ang naitala sa buong bansa na siyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. 21 na ang mga naaresto, kabilang ang 18 sibilyan, isang opisyal ng PNP, isang security guard at isang tauhan ng Bureau of Corrections. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung dumami naman ang kaso ng mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon, dumami rin ang mga pumutok ang batok dahil sa kabi-kabilang tsibugan. Ayon sa Health Department, pumalo na sa 139 ang naitalang kaso ng stroke ngayong holiday break. Ang buong detalye tinutukan ni Wina Hesoro. Umabot na sa 139 ang naitalang kaso ng stroke ngayong holiday season. Sa panayam sa 2x2 kay Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nitong bukod sa mga kaso ng naputukan, mayroon ding kaso ng mga putok-batok na kanilaring binabantayan. Una nang nagpaalala ang DOH na para maging ligtas ang Christmas o holiday season ay dapat mayroong tamang pagkain. Bawasan o iwasan ang mga pagkaing sobrang maalat, matamis at mataba. Ayon kay Domingo, naitala na rin ang 70 na kaso ng inatake sa puso dahil sa mga pagkain ng matataas sa kolesterol, matatamis at maaalat at mayroon ding 73 kaso ng hika. Dagdag pa ni Domingo na as of January 1, 340 na ang
naitalang kaso ng firecracker-related injuries kung saan mas mababa ito ng 34% kumpara noong January 2024. Karamihan o 59% sa insidente ay dulot ng mga iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo, habang 54.7% ng kaso ay aktibong gumamit ng paputok. Sa ngayon ay wala ring naitala ang DOH na natamaan ng indiscriminate firing mula sa 27 naitala ng PNP. Napansin natin na habang lumalapit yung Pasko, tumataas, tapos bumagsak siya. Awa ng Diyos, nung lumapit yung January 1, mukhang hindi siya humabol so far. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakapagtala ng 48 bagong kaso ng road traffic incidents ang Department of Health. Ayon sa DOH, sumampa pa sa 577 ang kabuuang bilang ng mga aksidente sa kalsada na may kaugnayan ngayong holiday season. 108 sa naaksidente ay nakainom ng alak. 500 naman ang hindi gumamit ng safety gears tulad ng helmet. Paulit-ulit na paalala ng DOH, huwag magmaneho kung lasing at kung kulang sa tulog. Umabot naman sa 9 na insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Metro Manila sa pagsisimula ng bagong taon. Ang naturang bilang ng sunog ay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5:30 ng umaga kahapon January 1, 2025. Gayunman, ayon kay BFP spokesperson, Senior Superintendent Annalie Atienza, mababa pa rin ang bilang na ito ng sunog sa unang araw ng bagong taon kumpara noong 2024. Ayon sa tala ng BFP, umabot sa 54 na insidente ang sunog sa unang araw ng Enero noong nakalipas na taon. Paspasan na rin ang paghahanda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa nalalapit na Traslasyon 2025. Kaugnay nito, nagpakalat na ng halos 15,000 pulis upang matiyak ang kaligtasan ng mga deboto na makikiisa sa taunang aktibidad. Ang buong detalye ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, todo handa na ang National Capital Region Police Office sa kapistahan ng Jesus Nazareno kabilang ang taunang traslasyon. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberina, halos 15,000 na puwersa ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Kabilang dito ang higit 12,000 nilang tauhan at mahigit 2,300 personnel mula sa kanilang partner agencies. Sinabi ni Aberina na layo nitong masiguro ang kaligtasan at seguridad ng milyong-milyong deboto na inaasahang dadagsa sa traslasyon. Samantala, deklarado naman ng NCRPO na mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa Capital Region. Hanggang 1 ng Enero, 3 ang naaresto sa iligal na pagpapaputok ng baril sa Metro Manila, 9 ang nasukol sa paggamit o pagbebenta ng ipinagbabawal na firecracker at higit 710,000 piso naman na iligal na paputok ang kumpiskado sa buong rehiyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa kaugnay namang balita, dagsana ang mga deboto ng Nazareno mula sa iba't ibang dako ng bansa para sa nakatakdang pagbabasbas ng replika mamayang hapon. Bahagi pa rin ito ng mga paghahanda para sa traslasyon sa susunod ng linggo. Magbabalita si Boy Gonzales. Maagang dumagsa ang ilang mga deboto sa Basilica Menor at pabansang dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Ito'y para sa gagawing pagbabasbas ng replika ng Jesus Nazareno na gagawin mamayang 1:30 ng hapon. Ayon sa Manila Police District, ang ilan sa kanila ay kagabi pa nagtungo sa paligid ng Quiapo Church, partikular na sa Villalobos Street, Carriedo at Carlos Palanca Street upang paghandaan ang aktibidad ng Simbahang Katolika. Karamihan sa kanila ay mula pa sa iba't ibang lungsod sa NCR at kalapit na lalawigan kasama ang mga kaanak at kaibigan na kapwa nila deboto.
para maging maayos naman ang aktibidad. Umalalay sa kanila ang mga miyembro ng HIOS del Nazareno. Ayon kay Totoy Tan, ang chairman ng HIOS del Nazareno Central, inaasahan nila na nasa 2,000 hanggang 3,000 replika ang magpapabasbas sa Quiapo Church. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Alejandro Gutierrez ng MPD Station 3, nasa higit 300 pulis ang maigpit na magbabantay sa nabanggit na aktibidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng football, bigo ang Philippine Men's National Football Team na makaabante sa semifinals ng 2024 ASEAN Championship matapos matalo sa kamay ng Thailand. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Tuluyan ang natuldukan ng kampanya ng Pilipinas sa 2024 ASEAN Championship matapos matalo sa kamay ng Thailand at 3-1 sa ikalawang leg ng semifinals na ginanap sa Bangkok. Sa harap ng nasa 31,000 fans sa kanilang home crowd, isang late goal mula kay Supana at Muanta sa 116th minute ng laro ang nagselyo ng panalo ng Thais. Maituturing na heartbreaking loss ito para sa Philippine Men's National Football Team dahil matapos ang 2-0 advantage ng Thailand sa 54 minutes ng laro, nagpakita ng matinding puso ang team sa pamamagitan ni Bjorn Christensen. Isang right-footed missile from outside the box ang pinakawalan ng 31-year-old midfielder para malampasan si Patiw at kamay ng Thailand at makuha ang goal. Ngunit ito na pala ang huling puntos para sa Nationals matapos isalba ni Muenta ang host team sa second half. Magugunitang itong unang beses na makatapak ang Pilipinas sa semifinals ng ASEAN Championships mula noong 2018. Bago ang larong ito, una na ring nakapagtala ang Nationals ng kasaysayan matapos talunin ng Thailand sa unang leg ng semifinals matapos ang 52 taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Hinihinalang Chinese sub-drone na nakita sa Masbate i-turn over ng PNP sa Philippine Navy. Sa MBC TV Global, dating South Korean leader Yoon Suk-yeol pinaaresto ng korte. Kampo naman ito umalma. Sa Showbiz Spotted ang nakakakilig na renewal of vows ni Marian Rivera at Dingdong Dantes silipin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Napatay ng isang pulis ang dalawang most wanted person matapos ang engkwentro sa mismong bisperas ng bagong taon sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Police, notorious palang drug suspect sa mga nasawi at sangkot din sa dati ng serye ng shooting incidents sa naturang lugar. Makikita sa CCTV footage na lumapit ang riding in tandem suspects sa kinatatayuan ni Police Master Sergeant Ryan Mariano na miyembro ng Drug Enforcement Unit ng syudad. Dito nila pinaputukan ng on-duty na pulis bago ito nagawang makatawid at makaganti. Dead on the spot ang isa sa mga rider habang sa ospital na nalagutan ng hininga ang isa pa. Batay sa intelligence report, matagal na umanong banta sa komunidad ang illegal drug network na kinabibilangan ng mga napatay. Samantala sa panayam ng DZRH, sinabi ni Police Colonel Kimberly Molitas, direktor ng Zamboanga City Police, na stable na rin ang kondisyon ni Mariano. For taking care of Ryan. At 2 a.m. yesterday, lumabas siya ng surgery. And around 8 o'clock, nag-rounds yung doctor and he gave us the good news na Ryan is stable. So we're very happy. Natuwa tayo, no, na kahit na talagang yung pinagdaanan niya, grabe yung pinagdaanan niya, no, pati pagod. Nasa kustodiya na ng Philippine Navy ang kahina-hinalang HY-119 submarine drone na natagpuan ng grupo ng mangingisda sa karagatan ng Masbate. Ito'y upang pag-aralan ang tunay na gamit nito, lalo't pinangangambahan ito bilang isang communication device mula sa China. Magbabalita si Edniel Parosa. Na-turn over na sa Naval Forces Southern Luzon
ang hinihinalang submarine drone ng China na natagpuan sa karagatang sakop ng Masbate. Ayon kay PNP Bicol Director, Police Brigadier General Andre Dizon, isa sa ilalim sa pagsusuri ng Philippine Navy kung ano ang tunay na gamit ng device na gumagana at umiilaw pa umano nang madiskubre ng mga mangingisda. Hukbong dagat kasi umano ang kaukulang ahensyang makapagsasabi kung ano ang tunay na function ng instrumento. Kinumpirma rin sa DZRH ng isang opisyal mula sa Navy na nakatakda silang gumawa ng ulat hinggil sa nabanggit na submarine drone. Pero batay sa markings itong HY-119, posibleng galing China ang nasabing instrumento at maaring remote controlled para gamitin sa komunikasyon. Parang may sila po kasi yung custodial unit ng ganitong mga items, sir, ganitong mga naval recoveries natin sa naval sa sea waters natin para sa further study po, sir, or exploitation po, sir. Unang nakita ng 3 mangingisda ang palutang-lutang na device sa barangay Iniwaran noong Disyembre 30 bago ito isinuko sa kapulisan ng San Pascual, Masbate. Sabi ni Dizon sa DZRH, karaniwang daanan ng Masbate ng mga sasakyang pandagat na kalaunay tatagos Pakanduran o sa direksyon ng West Philippine Sea. Sir, itong na-discover sa San Pascual, Masbate, sir, kumbaga maraming karagatan ang nadaanan nito, sir. Pero doon pa rin sa West Philippine Sea ang labas po, sir. Kumbaga, Mindoro pa, sir. Pero nakapasok ito sa inner portion ng vehicle, sir. Dati nang may namamataang Chinese research vessel sa Benham Rice at iba pang bahagi ng Philippine Sea sa silangan, pero hindi pa batid kung saan galing ang naturang instrumento. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong Enero 2, 2025, 3 weather systems ang patuloy na nagdadala ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Asahan ng makapal na kaulapan na sinamahan ng mataas na tsansa ng thunderstorms sa Palawan, buong Visayas at Mindanao. At ilang bahagi ng Kabikulan dahil sa Intertropical Convergence Zone o yun pong ITCZ. Nakaaapekto naman ang shear line sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kasama rito ang malaking bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon Province. Sa rainfall advisory ng Pag-asa, simula bukas hanggang Sabado ay pinag-iingat sa banta ng malalakas na ulan ang Cagayan at Isabela. Samantala, hanging amihan pa rin ang naghahatid ng mahihinang pagulan sa Cordillera, Ilocos Norte at Ilag o Hilagang bahagi ng Cagayan. Habang dito sa Metro Manila, asahan ng maaliwalas na panahon na may tsansa lamang ng biglaang buhos ng ulan. Sa ibang mga balita, magsisilbing kinatawan ng Pilipinas o ni Pangulong Bongbong Marcos si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, para sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20. Gayunman, umaasa pa rin si PBBM na makakapulong nito si Trump sa muli nitong pag-upo sa White House. Narito ang report ni Leth Narciso. Hindi dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ni incoming US President Donald Trump sa darating na January 20. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, ang Chiefs of Diplomatic Missions at kanilang mga asawa ang inimbitahan ng US Secretary of State sa ngalan ng Joint Committee on Inaugural Ceremonies para katawanin ang kanilang heads of state at gobyerno sa principal inaugural events. Kaugnay nito, magsisilbing kinatawan ni Pangulong Marcos sa inaugurasyon ni Trump si Philippine Ambassador to USA Jose Manuel Romualdez. Nabatid na sa kasaysayan ng US government, sadyang hindi nakagawian ang pag-imbita ng heads of state sa inaugurasyon. Kadalasan umanong ang resident ambassador sa Washington ang dumadalo sa okasyong ito bilang kinatawan ng kani-kanilang mga bansa. Samantala, sinabi ni Secretary Chavez na wala pang kumpirmasyon kung bibisita si PBBM sa Amerika para makipagkita kay Trump sa mga unang buwan ng 2025. Pero una nang binanggit ng Pangulo na plano niyang makipagkita kay Trump kapag nasa White House na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naglabas na ng warrant of arrest ang isang korte sa South Korea para arestuhin si ousted president nitong si Yoon Suk Yeol. Kaugnay ito ng aligasyong insureksyon na agad namang inalmahan ng kampo nito. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita sa South Korea, inaprubahan na ng Seoul Western District Court ang pagpapaaresto kay dating South Korean President Yoon Suk Yeol na siya namang kauna-unang presidenteng ipinakulong sa nasabing bansa. Ito ay dahil sa isang investigasyon hinggil sa mga aligasyon na siya umano ang leader ng isang pag-aalsa, isa sa ilang kasong kriminal na hindi saklaw ng immunity ng isang pangulo sa South Korea. Ngunit umalma naman ang kampo ni Yeol at sinabi maghahain ng injunction upang pigilan ang inisyong warrant of arrest. Samantala, hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga nasawi at 30 ang sugatan matapos araruhin ng isang sasakyan ang isang grupo ng tao sa New Orleans sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, nagpapatok pa ng baril ang suspect dahilan para magpapatok rin ng baril ng mga pulis. Patuloy naman ang investigasyon upang alamin ang naging motibo ng suspect para sa nangyaring insidente. At iyan naman nakalat nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, talagang love is in the air para sa mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes bago matapos ang taon. Ang Dong yan kasi nag-renew ng wedding vows kasabay ng kanilang ika-10 taong anibersaryo. Ang mga nakakakilig na tagpo, silipin sa showbiz report na ito. Kasabay ng kanilang 10th wedding anniversary, muling naselyohan ang pag-iibigan ni Marian Rivera at Dingdong Dantes. Ang kanilang renewal vows idinaos sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, kung saan din sila nagpalitan ng matamis na I do noong December 30, 2014. At syempre, sa pagkakataong ito, present na ang bunga ng kanilang pag-iibigan. Ang kanilang 9-year-old daughter na si Zia at ang bunsong si Sixto, all smiles nang lumakad patungong altar. Una rito, nagbalik tanaw din ang aktor sa kanilang prenup shoot sa Dubai, 1 dekada na ang nakalipas. Agad namang bumuhos ang pagbati para sa 10 taong pagmamahala ng Dongyan. Kabilang dyan sina Asia Songbird Regine Velasquez, comedy queen ay Aideles Alas, Casey Concepcion at Carla Abellana. Unang nagkakilala sina Marian at Dingdong nang magtambal sa Philippine adaptation ng hit Mexican series na Marimar taong 2007. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Mag-asawa, sugatan matapos sumabog ang tangke ng LPG sa Cadiz, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports Filipinas team captain, nagretiro na sa football. At sa showbiz spotted pagsalubong sa bagong taon ng ilang artista, silipin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang tricycle driver matapos nitong pumailalim sa isang pampasaherong van sa Pasig City sa Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang driver ng tricycle nang bumailalim sa commuter van sa Barangay Punong, Pasig City, Iloilo noong New Year's Day. Ayon kay Police Captain Maria Rosario Miranda, Deputy Chief ng Pasig City Police Station, huminto sa tabi ng daan ng tricycle driver na si Edmar Parenias ng Pototan, Iloilo upang damputin ang sunglasses niya na nahulog. Hindi nakita ng driver ng van na si Noriel Simba ang tricycle driver kaya kanyang nabangga. Mabilis ang takbo ng van ayon sa pulis. Hindi naman nasugatan ang 10 taong gulang na anak ng namatay na kasama niya sa tricycle. Nasa police custody na ang driver ng van habang hinihintay ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ng kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sugatan ang mag-asawa nang sumabog ang tangke ng LPG o Liquefied Petroleum Gas sa Sitio Lagasan, Barangay Tinampaan, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ang mga biktima kinilala na si Marvy at Junjun Biong, pawang mga residente na nasabing lugar. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Archie Espanyo, acting City Fire Marshal ng lungsod ng Cadiz, base sa salaysay ni Junjun, habang naninigarilyo ito sa loob ng kanilang bahay at inihagis ang upo sa labas ng kanilang bahay at nakalimutan nito na nandun din ang tangke ng LPG. Napagalaman na ang tangke ang ginagamit umano sa illegal na pag-refill ng butane. Umabot sa 60,000 pesos ang damage ng sunog sa kanilang bahay. Ang mag-asawang Junjun at Marvy ang admitted ngayon sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ay isang driver ng motorsiklo na isang minor de edad at dalawang angkas na pareho ring mga minor de edad nang bumangga ang minamanyang motorsiklo sa isang barandilya sa gilid ng highway sa Barangay Borabod, Bayan, Alawang, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang motorsiklo na ginamit ay isang Motorstar 110 na minamaniho ng isang 15 anyos pa lamang na estudyante at residente sa Bayan ng Pabuan, Northern Samar. Ang mga angkas nito ay mga minor de edad, 15 anyos na estudyante mula pa rin sa nasabing bayan at isang 14 anyos. Ayon sa report ng PNP, nag-slide ang motorsiklo dahil sa dulas ng kalsada. Ang driver na minor de edad nawala ng kontrol at bumangga sa nasabing barandilya. Nagatamo ang tatlo ng sugat sa kanilang mga katawan na agad ng mga isinugod sa ospital. Samantala, nasa Lawang Municipal Police Station naman ang ginamit na motorsiklo. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula pa kagabi hanggang kaninang umaga, pila pa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Dagupan City na magsisibalikan sa Metro Manila para sa kanilang mga trabaho. Ayon sa mga terminal bus dispatchers, sapat naman ang kanilang mga buses, kaya lang talaga nagkakasabay-sabay ang dating ng mga pasahero. Maging ang mga daanan sa Rosales at Ordoneta City papasok ng Tepilex ay may kabigatan din ang daloy ng trapiko mula kaninang madaling araw sa pagsasabay-sabay ng mga sasakyan. Inaasahan na magluluwag din ang mga bus terminal ngayong tanghali dahil sa karamihan na rin ang nakakasakay at nakakabiyahe na. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Mahigit 130,000 halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Police Regional Office 11 sa isinagawang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao Region sa loob lamang ng 24 oras noong January 1, 2025. Sa apat na anti-illegal operation ng Kaprisan, 4 na drug personality din ang naaresto matapos positibong nabilhan ng iligal na droga sa mga operatiba ng Kaprisan na nagpanggap na pusher buyer. Sa nasabing operasyon ng Kaprisan na under ng Police Regional Office 11 ay nakumpiska sila ng iligal na droga na hinihina ng Shabu na may bigat na 19.24 grams na may standard drug price na 130,832 pesos. Pinuri naman ni PRO 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang kanyang mga kapulisan sa matagumpay na operasyon at binigyan diin ni Rosete na ang kahalagahan ng mga tagumpay na ito sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mabilis na pag-adapt ng mga users sa makabagong teknolohiya, nag-upgrade din ang pamamaraan ng mga scammer para makapanloko. Gaya na lamang ng spoofing scam kung saan gumagamit ang mga scammer ng mga malisyosong software para pagmukaing legit na mula sa mga bangko ang mga text messages na kanilang pinapadala. Ano nga ba ang parusa sa tinatawag na spoofing scam? Alamin sa report na ito. Hindi na bago sa mga mobile phone at internet user ang mga malisyosong text message na nagpapanggap bilang mga mapagkakatiwalaang individual o institusyon. Ito iyong tinatawag na spoofing scam, kung saan makakatanggap ang isang user ng isang text message mula sa isang nagpapanggap na mula sa bangko o isang financial institution.
Gumagamit ang mga cybercriminal o scammer ng mga pekeng email, address, phone number o website na pinagmumukha nitong mapagkakatiwalaan. Gumagamit ang mga ito ng mga malisyosong software upang ang lumabas na format ng text message ay iyong mukhang totoo talaga na galing sa mga otorisadong institusyon. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, maging mapanuri at huwag agad pipindot ng kahit anong link na natatanggap o magbigay ng kahit anong impormasyon upang maiwasang ma-scam. Sang-ayon sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, ang spoofing scam ay napapabilang sa computer-related fraud at isang iligal na aktibidad. Ang sino mang mahuhuling gumagawa at nagpapadala ng ganitong mga mensahe ay maaaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng mula 200,000 hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Nagdesisyon na ang team captain ng Pilipinas na si Tanay Anis na tuluyang magretiro sa kanyang football career. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Mili Borja. Sa edad na 35, nagdesisyon na ang long-time Filipinas team captain na si Tanay Anis na magretiro na sa football. Sa isang football podcast, inanunsyo ni Anis ang kanyang desisyong ilang buwan niya umanong pinag-isipan. Naniniwala raw siyang ito ang tamang oras para tuluyan ang tapusin ang kanyang professional at national team football career dahil hindi na rin daw ito pabata. Taong 2018 nang magsimulang maglaro si Anis sa Philippine Women's National Football Team. 2022 nang tumayo ito bilang team captain sa AFF Women's Championship at naging bahagi rin ng makasaysayang kampanya ng Pilipinas sa 2023 FIFA Women's World Cup. Sa kanyang professional career, naka-score ito ng 14 goals at mayroong 43 caps. Huling naglaro si Anis sa national team noong April 2024 sa isang friendly game laban sa South Korea. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, eto at silipin natin kung paano nagtapos ang 2024 para sa ilang mga artista. Mayroon sa kalahating tahanan o mayroon sa kanila ang nag-celebrate ng New Year's Eve sa kanilang tahanan habang may ilan din sa ibang bansa winelcome ang 2025. Ang pagsalubong sa bagong taon ng mga sikat. Tutukan sa showbiz report na ito. Masayang sinalubong ng ilang celebrities ang 2025 kasama ang kanilang loved ones. Gaya ni Unkabaggable star Vice Ganda, na pajama party daw ang request ng kanyang nanay Rosario sa pagsalubong ng bagong taon. Sa City of Pines naman, nag-celebrate ang pamilya ni na Bossing Vic Soto and Pauline Luna. At aba, si Hello Love Again star Catherine Bernardo, di rin nagpahuli sa pagkain ng 12 piraso ng ubas sa ilalim ng lamesa na sinasabing magdadala raw ng swerte para sa paparating na taon. Mensahe namang isang bagong taon na puno ng pag-asa sa ating lahat ang ipinaabot ni megastar Sharon Cuneta. Habang sa isa ring IG post, masayang ibinahagi ni Casey Concepcion na nagkaayos na sila ng kaniyang mama na inilarawan itong perfect way to end the year. Matching emerald green dresses naman ang OOTD ni Ann Curtis at ang kaniyang unika iha na si Dahlia sa pag-welcome sa 2025. Samantala, may ilan namang sa abroad na piling salubungin ng New Year. Gaya ng pamilya ni boxing champ Manny Pacquiao na sa Dubai nag-celebrate ang New Year's Eve. Gayon din ang isa pang legend sa mundo ng sports na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo kasama ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa Seoul, South Korea. New beginnings with love and laughter naman para sa pamilya ni na Carmina Villaruel and Zorn Legaspi na sinalubong ang bagong taon sa Land of the Rising Sun, Japan kasama ang twins na sina Mavi at Cassie. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago lamang po tayo tuluyang magtapos sa
Samantalahin ko muna ang pagkakataon na makapagpasalamat sa inyo ho sa aming patuloy na pagsubaybay sa MBC TV Network News. Ito po ang una nating episode ngayong taong 2025 at samahan niyo po muli kami hanggang sa mga susunod pang araw, susunod pang mga buwan para sa mas pinaiting na pagbabalita. Maraming salamat ho sa inyong naging pagtutok noong taong 2024 at maraming salamat po at Happy New Year sa ating lahat. Kaya din po, bago tayo magpaalam, meron palang thunderstorm watch na inilabas ng DOST Pag-asa, pero watch pa lamang ho ito, hindi pa naman kaiba dun sa thunderstorm advisory na tsak na ilalabas hanggang sa susunod na o mararanasan sa 2 hanggang 3 oras. Pero yung pong thunderstorm watch natin ay hanggang sa susunod na 12 oras sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Kaya ganun pa rin ho, magdala pa rin ho ng mga panangga sa ulan at upang wag na rin magkasakit. As of magniting ko na lang din as of 12 PM po ngayong tanghali para ito sa mga kababayan natin na babalik ho, nagsisibalikan na dito sa Metro Manila matapos ang holiday season. Yung iba naman nag-stretch hanggang bukas. Paalala lamang po, hindi holiday ngayong araw, January 2, at marami ho sa mga klase sa mga pampublikong paaralan ay nagbalik eskwela na ngayong araw. As of 12 PM po ngayon ay halos 70,000 na ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kaya sa atin hong mga kababayan na magtutungo dyan, doble pasensya ho dahil dagsa talaga ng mga bibiyahe ngayon pabalik ng Metro Manila. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.